Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:06 sa hapon. Giga sa hulog balitaan sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukas na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubulong sa napituhan na sektor, mga talagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatulad. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, inyong Headliners Boss. Huwebes, Nobyembre 13, tuwing 2025. Inyong inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taroso. Kagkaroon sa mga Pangulong Hinaran. Old sites ang EZU cleared na sa bomba. Tawo sa likod sa pamahog pasakaan sang kaso sang bulutuan sa tiwan nga matumod suno sa Tagdumalahan. Mayor Raisa Treñas nagpahig sa pagkabalaka sa asod-asod nga bomb threat sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Asod-asod nga bomb threat sa Iloilo madasig nga ginaktuhan sa kapulisan suno sa Police Regional Office 6. DSWD ginpakamalaot ang ginapasuni pagkat sa mga barangay opisyal sa Iloilo City sang AX nga ginabaton sa mga benepisyaryo. Departamento ginapasalig ang gilayon nga investigasyon. DSWD Field Office 6 nagpalabot sang cash aid sa mga napektuhan sang bagyo sa Capiz. Karon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tapos makabaton sang bomb threat ang EZU Main Campus Burgos, La Paz. Gilayon nga nagpatigan sa inspeksyon ang EOD sa area god Chicrayaron ang lugar. Matapos ang pila ka oras nga pagpang-usisa sa Explosive Ordnance Unit sang ICPO, suno kay Dr. Heinz Gumakil, tagpamabas ang EZU cleared ng old site sang campus. Sa interview sang media, ginpaigman sining mayroon na sila sang ginasuspitsahan ngayara sa likod sang pamahog. Suspendido naman ang klase sa bulutuan samtang ginapatigan ng inspeksyon yung ginakonsidera ang pagpatuman sang online class. Halin sa old site, nagsaylo na sa karon ang Explosives Ordnance Division kay ina na natigayon nga maklear ang site. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Payag sa pagkabalaka si Mayor Raisa Treñas sa asod-asod nga bomb threat sa syudad sang Iloilo. Natabo ini kahapon sa University of San Agustin Sambag Campus kag subong nga aga o kung kainas ang aga sa Iloilo Science and Technology University. Suno kay Treñas, dismayado ini bangod apektado ang klase sang mga eskwelahan kag nagadala ini sang kahadlok sa mga manunudlo, estudyante, ginikanan kag mga pumuluyo. Sa asod-asod nga bomb threat sa syudad, ginpatawag na sang alkalde si ICPO Director Police Colonel Kim Ligada para ipausisa kung sinong tawo kung grupo sa likod sini nga mga pamahog. Prioridad sa alkalde ang safety sa tanan kag malikawan nga masulit pa ang kaangay nga insidente. Ginainganyo ni Treñas ang publiko nga hindi magpalapta sang hindi kumpirmadong impormasyon kag magpabilin nga kalmado samtang nagapatigayon sa investigasyon ang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dinar sang Police Regional Office 6 ang asod-asod nga bomb threat nga nagpuhag sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang bomb threat nagpuhag sa University of San Agustin Sambag Campus Haro, Iloilo City, West Visayas State University Haniway Campus Haniway, Iloilo, kag Iloilo Science and Technology University La Paz, Iloilo City. Sa pagkabaton sa impormasyon, nagpatagan sa clearing kag inspeksyon ng kapulisan, explosives and ordnance disposal kay kinen units sa mga eskwelahan kag ilaging deklara nga safe matapos nga wala sang bomba nga nakitaan. Apisar nga safe kag wala sang bomba nga nakitaan,
ginpanugyan sang PRO6 ang publiko nga ang paghimo sang bomb joke o kon bomb threat isa ka criminal offense. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan agud matumod ang mga sa likod sang pagpamaho. Ginpasiguro sang Police Regional Office 6 nga prioridad sang kapulisan ang safety sang tanan nga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SWD ing pakamalawat ang ginapasuni pagkat sang mga barangay opisyal sa Iloilo City sang AIX ang ginabaton sa mga benepisyaryo. Departamento ginapasalig ang gilayon nga investigasyon. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaimbestigahan na sa karon sa DSWD ang mga reports sa ginapasunog na nakuha sa bahin sa cash assistance na ginhatag sa mga pumuluyo sa ilalong sang AX program sa pila ka mga barangay official sa barangay Kimpin, Sala, sa Haro, Iloilo City. Tayo ng DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ginapakamalaos sa departamento ang akto nga nagakuha sa bubos na pulig sa mga benepisyaryo. Ayaw pa ni Asik Dumlao ang ayuda para sa nagkakinahanglan kag dapat bulog na nakuha kung hindi dapat pagbawin ng pambihinan. Pasalig sa pagpamahba na gilayon na magahila sa investigasyon para mag-verify ang report na pasiguro na ang mga responsable manabat sa layin. Payon sa DSWD nga may pinaman pa mga benepisyaryo ang nagpasunog ng mga barangay official kag tanod sa barangay ang nagpunin sa 8,000 pesos at 10,000 itani na ayuda. Dugang pa sa departamento kami mga residente mga sa barangay Lanit Haro na may pareho mga reklamo kung nagpahayag na may barangay personnel ang nagbisita sa mga balay para kolektahon ang kabahin sa assistance. Payag sa mga benepisyaryo na wala sila sa choice kung hindi surrender ang parte sa cash assistance at isa na ginapasyon nila kung sabihin makagto ang pondo. Liwat yung nagpahalindong ng DSWD6 sa publiko na mga vigilante kontra sa mga individual at grupo na nagakuha sa AX cash assistance. Giringgan man ang iba pa mga AX benepisyaryo na naka-experience sa parehong mga insidente na inipost sa pinakamalapit na opisina sa DSWD o kung sa mga staff. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpalabot sang cash aid sa mga naapektuhan sang bagyo sa Capiz. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpalabot sa cash aid ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Pilar, Capiz na naapektuhan sang bagyo. Pinaagi sa emergency cash transfer o kung ECT mga sobra 300 ka benepisyaryo na naapektuhan sang bagyo na bilang nagbaton sa cash assistance. Kada benepisyaryo ang nagbaton sa 5,005 pesos binabulig sa ilang pag-recover kag makabakal sa ilang kinahanglanon. Giniwat ang pila sa barangay Dulangan sa Pilar. May gibutang mga help desk on-site para magsamba sa concern sa mga benepisyaryo. Liwat na panganamdum sa DSWD na ang cash assistance sa ilalong sa ECD program ang para lang sa disaster-affected beneficiary pag dapat hindi mabuhinan sa busang sino. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwat sa Western Visayas Scholars Congress 2025. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwas ang kinaadman kagausuwagan ng Western Visayas Scholars Congress 2025 ang CHED Region 6 sa University of San Agustin sa Iloilo City sa Webes ng Nobyembre 13. Ang kahimatan nag-survey ng palagyan sa mga CHED Scholar kay grantees gikan sa mga duhay ng higher education institutions sa rehiyon na magpatugbayan sa ilang insights, experiences kag handong padulong sa paggawa sa academic excellence, civic responsibility kag nation building. Kaping 4% ka mga scholar kag coordinator ang nagtambol sa Scholars Congress face-to-face kang pinaagiman online. Sa mensahe ni Dr. Raul Alvarez, Regional Director sa CHED 6, sa mga CHED Scholar ng Paragina, nga pangimpusan sa maayo ang scholarship na dinhatang sa gobyerno kag usaron ang alam para magpaayo hindi lang ang personal na pangabuli kundi lagit man ang komunidad. Mensahe pa ni Audi Alvarez nga ang paglabos ng excellence sa kabuhi ang never-ending kag wala nagauntan sa pag-graduate. Sa mensahe naman ni Atty. Cinderella Filipina, Benedes Haro ang kahimutan wala lang nagatuloy matipunon ang mga scholars sa rehiyon para sa ulugon ng ila academic achievement kundi para mapabaskugon ang ila engagement, leadership at holistic growth. Na mga itumay nga tupigo ang gigpatpad sa kaliwatan sa mga resource persons na tibdiri ang empowering scholars shaping future, updates from the Office of Student Development and Services, nagitman ang Say It Right, the power of words in shaping your career, grounded locally, soaring globally, the scholars call to serve kag iban pa.
Gin pangimbulangan naman ni Reverend Father Generous Monesto, Vice President for Academic Affairs for Curriculum Development and Quality Assurance sa University of San Agustin ang CHED 6 sa pagpili sa Universidad bilang host ng Scholars Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Gwen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News. Honored to be with the best minds, the best students we have in the region. Inisunod kay CHED 6 Regional Director Alvarez ay mensahe antes ang iya pagsaylo sa CHED NIR. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Report. It is an honor to be with the best minds, the best students we have in the region. Ini ang mensahe ni Outgoing Commission on Higher Education of CHED 6 Regional Director Dr. Raul Alvarez Jr. sa ginhiwag kinaadman kagausuwangan the Western Visayas Scholars Congress 2025 sa Labas Nobyembre 13 kung sa diin kaping 400 ka mga scholar at coordinator sa komisyon sa rehiyon ang nagtambong sa face-to-face kag online. Natungtungan nga magabiya si R.D. Alvarez sa CHED 6 matapos ay ginatong siya bilang Regional Director sa CHED Negros Island Region. Pangayang ni R.D. Alvarez na ang Scholars Congress ang ulihin na niya nga event anti sa niya pagsaylo sa NIR. Misahin ni R.D. Alvarez sa mga CHED scholar na magkinabuhi nga nakinalaro doon kag usarong maayo ang scholarship na ginhatag sa gobyerno para makapanaayo ang cost ng lang. Nagatalusan si R.D. Alvarez ni Dr. Raul Muyo bilang bago nga Regional Director sa CHED Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News. 150 ka manunudlo sa probinsya ng Iloilo ang nagtambong sa Investor Protection Week Forum sa Securities and Exchange Commission, Iloilo. Sunod kay Attorney Mira Cristina Montelibano, Director 2 sang SEC Iloilo, katuyan sa forum nga ma-educate ang mga manunudlo na to sa concerns nila sa lending o kon panghulam sa di may pila sa ilang na biktima sang scam. Pila sa mga manunudlo na biktima sang advance fee scam kag online lending app nga hindi man lehitimo. Sa forum, gintudloan ng mga manunudlo sa mga lehitimo nga lending kag investment options nga makabulig sa ila financial management. Giinedukar man ang mga partisipante na tuoy sa online financial scams kag kung paano kag diin sila makareklamo. Padayon ang panugyan sa SEC Iloilo, kung maka-encounter sa mga kaangay sining scam, magpakigangot gilayon sa ila ahensya o kung sa kapulisan kag NBI para matagan igtalupangod ang ila reklamo. Radyo Pilipinas. News. Arestado sa Regional Mobile Force Battalion 6 ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay San Julian, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Romil, 41 anyos kag residente sa Mina, Iloilo. Kaso nga rape ang ginapangatubang sang suspect sa karon yara na sa kustudiya sa Haniway Municipal Police Station ang suspect. Ang Police Regional Office 6 para sa masangkad nga kampanya kontra wanted persons agon matagan hustisya ang mga nabiktima sang mga suspect. Radyo Pilipinas. News. Pasugtan sang Iloilo City Government ang temporary open sidewalk vending sa Iloilo City bilang kabahin sang preparasyon para sa holiday season. Ginparmahan na ni Mayor Raisa Trenias ang Executive Order No. 139 sa dinagatag sang lugar sa mga sidewalk vendors nga gusto magbaligya sang ila produkto sa panahon sang Pasko kag bagong tuig samtang ginapabili ng order, safety kag kalimpyo sa mga dalanon. Ginpayag ni Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Trenias ang iyo oportunidad para sa mga manugbaliga nga makapangita sang legal kag organisado nga pagbaligya. Ang mga identified areas para sa temporary open sidewalk vending mo ang masunod along Eastern Street, along Jembasa Street, Ledesma, Valeria Delgado, Haro Plaza, beside Molo Plaza, beside Mandurriao, across Civil Service Commission. Ang EO mangin epektibo sa mga petsa ng Nobyembre 15, 16, 22, 23, 29 kag 30 kag Disyembre 1 tubtob 31 subong nga tuig. Gid lamang. Radyo Pilipinas. News. Pasanag pa ang La Paz Plaza Football Ground para sa mga atleta nga nagahampang sa isa sa mga makabig sports infrastructure sang syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias kaupod ang Meralco Power Gen Corporation, Panay Energy Development Corporation kag One Meralco Foundation ang official switching sang football lighting system sa La Paz Plaza Football Ground. Ang suga ang internationally compliant sa Western Visayas nga sarang mangin venues ang dalagko nga sports event. Ang proyekto ang ginpunduhan sang kapin 17.8 milyones pesos para sa development sang infrastruktura magluwas sa pagpasanyog
Sang sports activity, ang pagpasanag sang plaza, ang magkapasanyog sang community spirit sang pumuluyo nga nagalagaw sa lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Iloilo City Police Office ang 16 drug personalities kag nakumpiska ang kapin 1,421 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 9.66 million pesos sa pito ka adlaw nga anti-illegal drug operation sa ginpatigayon sang Nobyembre 3 tubtob 9. Ang pagkakumpiska resulta sang 14 citywide operations nga nagresulta sa pagka-aresto sa 4 ka high-value targets kag 12 ka street-level individuals. Sa 9.66 million pesos nga nakumpiska, nagapanguna ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, kaupod ang ICPO units nga nakakumpiska sang 850 grams nga may standard drug value nga 5.78 million. Ginasundan sa City Drug Enforcement Unit nga nakakumpiska sang 2.37 million pesos. Police Drug Enforcement Group 6, nagkakumpiska sa 100 grams o kung 680,000 pesos. Iloilo City Police Station 8, nagkakumpiska sa 219,000 pesos na balor sa illegal na droga. Iloilo City Police Station 2, nagkakumpiska sa 270,000 pesos na balor sa illegal na droga. Kay Iloilo City Police Station 3, nagkakumpiska sa 190,000 pesos na balor sa illegal na droga. Ang iban nga ICPO stations ang nag-contribute man sa dalagko o kung significant accomplishment sa padayon nga kampanya sang syudad kontra illegal nga droga. Suno kay ICPO Police Colonel Kim Legada, ang accomplishments ng kapulisan nagapakita lang sang steadfast commitment sa ICPO para tinluan ang komunidad batok sa illegal nga droga. Ginapangabay sa ICPO ang publiko nga padayon lang sa pagsuporta agod mas maging masangkad ang kampanya sa kapulisan kontra illegal nga droga subong nga holiday season. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:22 sa hapon. Kami ang tumanatipon nga balita sa BBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Nobyembre 13, tuwing 2025. Inyong inyong tagbalita, Joseph Paul Nobles sa Taros. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.